Tingnan natin ang Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Tinawag tayo ng Diyos Ama at Diyos Ina. Isang araw, isang ebanghelista ang dumating sa bahay ko at nangaral sa akin. Madalas kong marinig ang mga miyembro ng Zion na nagsasabi ng mga ganitong salita. Siyempre, isinasagawa natin ang mga bili ng Diyos. Gayunman, sino ang nagsugo sa atin doon? Kung titingnan natin ang kasaysayan ng sinaunang simbahan sa aklat ng Acts, natanggap ni Apostol Pablo ang isang makapangyarihang liwanag ng katotohanan mula sa langit, sa daang patungo sa Damasco. Sa maningning na liwanag, narinig niya ang tinig ng Diyos. Ang orihinal na pangalan ni Apostol Pablo ay Saulo. Saulo, Saulo, sino ka, Panginoon? Naririnig lang niya ang kanyang tinig, at hindi niya siya makita sa maningning na liwanag. Ako si Jesus na iyong inuusig. Mahabang panahon na mula nang iniwan ni Jesus ang mundong ito. Kaya ano kaya ang naramdaman ni Apostol Pablo sa sandaling iyon? Dahil mali ang pagkakaunawa niya na ang mga banal ng sinaunang simbahan ay mga erehe, inusig niya sila ng matindi. Kaya pag-isipan kung ano marahil ang naramdaman niya nang tinanong niyang, sino ka, Panginoon? At ang naging sagot sa kanya ay, ako si Jesus na iyong inuusig. Dahil sa kaganapang ito, si Pablo ay nabulag ng maikling panahon. Kalaunan, hindi ba nangyari ang isang himala na muli siyang nakakita sa pamamagitan ni Ananias? Maraming tao ang nagsasabing, pinatong ni Ananias ang kanyang mga kamay kay Pablo upang muli nitong tanggapin ang kanyang paningin. Gayunman, sino ang nagsaayos ng lahat ng sitwasyong ito? Pinangunahan at tinupad ng Diyos ang lahat ng bagay. Sinabi ng Diyos kay Ananias, pumunta ka sa isang lalaki na ang pangalan ay Saulo, at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya. Gayon din, hinayaan niya si Apostol Pablo na makita, sa pangitain ng isang lalaking ang pangalan ay Ananias, na lumalapit sa kanya. Sa ganitong paraan, hinayaan ng Diyos na magkatagpo sila, at pinagaling ang mga mata ni Apostol Pablo. Ang Diyos na namahala at gumabay sa lahat ng gawain ng Ebanghelyo ng detalyado. Namagitan ng Diyos sa lahat ng bagay sa likod ng mga eksena. Mga kapatid, ipinangako sa atin ng Diyos ang pagpapala na kapatawaran ng mga kasalanan, at buhay na walang hanggan tanging sa Zion. Kaninong tirahan ng Zion? Ito ay tirahan ng Diyos. Hindi natin dapat na may wala kailanman ang ating pagmamalaki sa bagay na ito. Sino ang mga tao na nananahang kasama nyo sa bahay nyo? Hindi ba sila ang inyong pamilya? Kung gayon, bakit tayo laging nananahan sa Zion? Ito ay dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Ang Zion kung saan ipinagdiriwang ang mga kapistahan, ay may napakahalagang kahulugan sa pisikal at sa espiritual. Kaya naman, dapat nating isipin ang biyaya ni na Ama at Ina na nagpanumbalik ng Zion, at nagpahintulot sa atin na mahanap ang totoong Diyos, at tumanggap ng buhay na walang hanggan at kapatawaran ng mga kasalanan. Ayon sa Revelation chapter 22, magpapakita ang espiritu at ang babaeng ikakasal at magsasabing, halika. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay, lumapit sa akin sa Zion, hindi ba? Para makilala ang espiritu at ang babaeng ikakasal, dapat tayong pumunta sa Zion. Pinahihintulutan tayo ng Diyos Ama at Diyos Ina na makita, marinig, at maunawaan ang lahat ng katotohanan ng bagong tipan. Umaasa ako na hindi natin kailanman kalilimutan ang kanilang biyaya, at sa halip ay lagi tayong magpapasalamat sa kanila, at magbabahagi ng kanilang biyaya sa maraming tao. Maraming salamat.